O nagsalita na mga kababayan, maging yung ating mga obispo, na alarma sa pamamakyaw ng mga Chinese sa pamimili mga kababayan ng mga kalupaan dito sa ating bansa. Lalo na po dito sa Palawan, sa lalawigan ng Palawan kasi that is facing the West Philippine Sea. So grabe mga kababayan yung naging epekto. Itong foreign policy ng previous administration, talagang nagfiesta dito po sa atin. Yung mga Chinese, umaboso po ng todo. Yung mga bawal sa kanilang bansa tulad ng sugal, pugo, dito nila ginawa sa atin. Pati yung droga po. O di ba niya Mr. Maravillas? May matinding war on drugs si Digong. Sabi po ni House Committee on Human Rights Chairman Congressman Benny Abante, yung war on drugs ni Digong po, deceitful daw. Yan sabi po niya Congressman Abante. Basahin ko po sa inyo before natin ipagpatuloy yung pamamakyaw ng mga Chinese ng mga kalupaan po dito sa ating bansa. House Committee on Human Rights Chairperson Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. realizes that the war on drugs under the administration of former President Rodrigo Duterte is quiet, deceitful, pointing out that despite kanya efforts, the drug problem persists unabated. Abante noted a slight decrease in killings under the current administration compared to previous years alongside significant drug seizures nationwide. So mas maganda po yung drug war ng ating present administration, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ni Abante, kasi kung may mga nangyari man namatay, legit po yung operation. Totoong lumaban. Hindi yung tulad ng previous administration, talagang may utos. Kill po yung utos. Kaya nga po umabot ng 20,000 plus. Ngayon, ayaw nilang harapin yung congressional investigation. Palusot nila mga kababayan, dalhin niya ninyo sa korte, doon namin haharapin. Congressional investigation nga lang, ayaw ninyong harapin sa korte pa. So sabi diyan, realizing that what has happened, sabi ni Abante, palagay ko, naniniwala na ako, the war on drugs is quiet, deceitful. Oo. Why po deceitful? Sapagkat hanggang ngayon, marami pang drugs. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yan. Ang kagandahan lang po ngayon sa bagong administrasyon na ito, in the last 2 years, walang napatay. Meron din naman, pero kakaunti lamang. At nakakuha tayo ng tonelada ng mga drugs sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kita ninyo mga kababayan? So yun, karamihan dito sa mga sangkot po, mga Chinese, sa pugo, sa drugs, pati po sa smuggling. Ngayon, namamakyaw, sabi po ni Bishop Broderick Pabilio. Ayan po yung sabi niya. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Catholic Bishop calls on government to investigate alleged land purchases in Palawan by foreigners. Namamakyaw po yung mga Chinese. Simula mga kababayan ng mauso yung pugo, pati mayor Chinese na. Mamaya bigay ko sa inyo yung development tungkol kay Bamban Mayor Alice Goo na di ba napatunayan na pure Chinese siya. Ang totoong pangalan niya Go Wangping kasi nagtugma po yung fingerprints ni Go Wangping tapos ni Alice Goo. Yang pangalan na Alice Goo Lial, ninakaw lang niya sa isang Pilipina na pinagana po kung nasaan na. Pati nga po mga kababayan, yung isang investor sa Pogo, ninakaw din yung identity. Ganon. Nagtitinda lang siya ng mga mga street foods. Biglang naging investor yung nagtitinda. Yun lumabas sa congressional investigation po. Sa Senate investigation po ni Risa Ontiveros. Matindi. So ngayon, namamakyaw yung mga Chinese. Talagang security threat sila dito sa ating bansa, mga kababayan. Ang presence nitong mga Chinese, they're actually infiltrating us. Ayan po, Bishop Broderick Pabilio has urged
the national government to launch an investigation in response to growing concern about alleged foreign land acquisitions in Taytay, Palawan, near the West Philippine Sea. Siya pala, si Pabilio pala po, apostolic vicar ngayon doon sa, sa Taytay, Palawan. So sabi diyan, express concern that Chinese nationals or their agents might be involved in purchasing properties in the area. Baka mga Chinese ito, baka mga agents ng Chinese. May mga namimili ng lupa, lalong-lalo na yung facing the West Philippine Sea. Talaga pong kaduda-duda yung mga Chinese activities dito. Bakit niya, Mr. Maravillas, gano'n na lang ang boldness ng mga Chinese sa kanilang mga ginagawa dito sa Pilipinas. Pinabayaan po ni Mau Diggs. At saka, sinabi kasi po ni Mau Diggs, kahit tingin ko joke man lang niya, pero baka nga hindi joke, nang sabihin niya, pwede na niya ninyong gawing province kami rito, yung Pilipinas, gawin na ninyong province. Kaya po namamakyaw na yung mga Chinese at naglagay na sila ng mayor. Kung hindi na-discover mga kababayan ng Senado, bata pa si Alice Goo, malamang tatakbo siya sa susunod, gobernador na ng Tarlac, then sunod senador, vice-presidente, presidente, mayor pa nga lang, mga kababayan, matindi na yung operations ng mga sindikato. Di ba niya, Mr. Maravilla, si Alice Goo, pumunta mismo doon sa bahay ni Digong. Kilala. Pumunta doon, na-discover nang mag-silpi-silpi si Bongo. Napansin ng mga netizens kasi yung background pong picture, iisa, bahay niya ito na. Pumunta sa bahay ni Digong, si Alice Goo. So magkakakilala sila mga kababayan. Pero tahimik po yung dating Pangulong Digong sa issue ni Alice Goo. Bakit kaya? Pero yung mga minions niya, tulad ni Harry Roque po, at saka si Salmao Sidong Panelo, dinidepensa po si Alice Goo. Bakit daw pinag-iinitan si Alice Goo? Ngayon, anong masasabi ninyo? Na-prove na ng NBI na si Huaping, si Alice Goo at saka si Gua Huaping, iisang tao. The NBI has confirmed that the fingerprints of Mayor Alice Goo and Gua Huaping match. Isang tao lang sila. You see? Ganon tayo pinaglaruan. Gaya statement ni Mau Diggs po, nag-send ng wrong signal po sa mga Chinese. Inabuso tayo ng todo. Willingan niyang gawin province. Mamakyaw na tayo ng mga lupa dito sa Pilipinas. Mayayaman yung mga Chinese. So nalagay tayo sa peligro. Kaya naalarma po si Bishop Pabilio. Pinipili pati po yung facing the coastal area sa West Philippine Sea. Dapat na niya tingnan, imbestigahan yung mga namimili ng mga lupa kasi siyempre gagamitin ng mga damian. May mga pera na ibinibigay kaya hindi ko alam kung paano ang pag-imbestiga doon. Kung legit ba talaga yung pagbili ng lupa. Pabilio has expressed concerns over the alleged foreign acquisition of land in the municipality, citing potential significant national security implications if the reports are accurate. According to the local government's website, Taytay host Malampaya Sound, often referred to as the Philippines Fish Bowl. It noted that this area in Palawan contributes significantly to the national marine product market, particularly through fish production, spanning 24,490 hectares of water and 42,283 hectares of catchment area, totaling 77,000 plus hectares. Malampaya Sound supports diverse marine life that supplies major markets such as Metro Manila and extends to Hong Kong, Taiwan, and Japan. It added that Taytay also boasts a rich biodiversity including endemic, threatened, and vulnerable flora and fauna species. Ganon ka-importante mga kababayan ang lugar na yon. At saka, hindi lang po si Bishop Pabilio yung nag-sound ng alarm tungkol sa pamamakyaw ng mga properties ng mga Chinese. Una na rito, last month pa yata yon sa congressional investigation, ni-raise din yung alarm na yan, the same
case ng pamamakyaw. Itong mga involved sa smuggling and drugs na konektado pa rin po sa pugo na mamakyaw ng mga properties all throughout the country. Hanggang Mindanao po, ganun katindi. Anyway, with this information na mismo ng si Bisa Pabilio ang nagsalita, I think the Congress will take action on this and other concerned agencies ng ating gobyerno. Kasi seryoso siya. Nalalagay po sa panganib yung ating national security. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.